My beloved, Boss Mike, Severa. Ano? Ngayon, mga kababayan ko, itong mga DDS, abay alumpihit, oo. Alumpihit, mga kababayan, sa pagkakakamay ni Xi Jinping at saka ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Alam niyo ba yung mga kababayan, nakala nyo na asinan ng mga bulate? Ganun ho ang mga peg nila eh. Oh. Ganun ang mga peg nila ngayon. Bakit, mga kababayan ko? Eh, paano naman kasi nakita nila si Manong Bongbong? Nilapitan, sino? Si Xi Jinping. Kinamayan, mga kababayan, at nagngitian. Ngayon, ang paliwanag ng mga DDS, dahil mga tatangat-angat mga bobo nga yan, ang plastic daw ni Manong Bongbong. Oo, plastic daw. Alam niyo mga kababayan, napakatanga talaga nila, no? Hindi ba nila maisip, mga kababayan, na politika yan? Di ba? Politika. Ganun talaga, mga kababayan. Hindi yung pamamlastik. Sadya lang kailangan. Di ba? Itong mga ito, mga kababayan, hindi ko alam kung sino ang kakampihan. Pati ba naman si Trump, mga kababayan, na nag-usap, pinuri yung China, si Xi Jinping, issue pa sa kanila yan. Ang tatanga lang talaga, mga kababayan, may ma-issue lang. Sabi nga nung mga bata, mema lang? Ha? Mema lang? Ano yan? Hindi ba kayo makaunawa ng usaping politika? Abi, wag na kayong mag-issue. Wag na kayong tumalakay ng politika kasi hindi naman nyo pala naiintindihan ang sitwasyon at katwiran ng isang politiko kapag kaharap kahit kalaban. Tama, mga kababayan ko? Sabi nila, matapos mong ipahiya eka ng 2 beses sa ASEAN Summit dyan sa may Malaysia. Puta, talagang humugot pa kayo ng ganon? Ha? Humugot pa kayo ng ganon? Tapos, nung nagkita, mga kababayan, dyan naman sa may Korea, South Korea, nagkita si Jinping at yung, si Pangulong Bongbong, eka, abay nilapitan ni Bongbong, itong si Xi Jinping at kinamayan. Dapat sinabi nyo kay Xi Jinping, hoy, Xi Jinping, huwag kang plastic, pinahiya ka niyan. Sapukin mo kaya yan. Diba? Mga bobo talaga. Diba? Imbis na ang sabihan nyo, si Manong Bongbong, sabihan nyo si Xi Jinping. Diba? Diba kakampi nyo naman? Diba? Kakampi nyo, diba? O di sabihan nyo yung kakampi nyo, pokin ang ina mo! Ganon. Bakit nagpapauto ka kay Bongbong Marcos? Ganun. Mga kababayan, di ba? Kakampi nyo, di ba? Tapos, nagtatantrums kayo lahat. Buti na lang, meron ditong taga Singapore, si Lenny Reballos, di ba? Ba't kayo nagtatantrums? Pati ba naman yun issue sa inyo? Wala bang iba? Hindi na ba umuobra yung gera-gera? Ha? Hindi na ba umuobra yung mga mga bangag, adik, ganon? Wala na. Kagatin nyo na yung kamukha nyong mukhang bulldog. Di ba? Wala na ho eh. Wala na ho silang ma-issue kay Manong Bongbong. Pati ho yung issue ng iba, abay binibintang na kay Manong Bongbong eh. Di ba? Yung issue namin nung ex ko, issue namin yun, di kasalanan ni Manong Bongbong. Di ba? Di ba? Ganun sila. Oo. Oy, tagapagtanggol ka ni Bongbong Marcos. Oo. May issue kayo ng ex mo. Kasalanan ni Bongbong yun. Kasalanan yun, yung ex mo. Kaya kayo naghiwalay. Kasalanan ni Bongbong yun. Ganun ho yung mga katwiran. Oo, ang lalayo, parang si Sarah lang. Di ba si Sarah, kapag nangatwiran, hindi mo alam kung saan niya hinuhugot?
Antindi nyo. Uy, antindi nyo talaga. Yung grupo ni Banat Bay. Matindi mga kababayan. Yung mga itsurang ganon, biruin nyo, pinaniniwalaan. Yung itsurang ganon, mga kababayan, pinaniniwalaan. Tapos, ayaw nyong paniwalaan yung pisang kong gwapong-gwapo. Sino yun? Si Takero. Sino pa? Eh di yung kaibigan ni Mami Star Talk, si Ballpoint Man. Di ba? Oh. Yung mga ganong itsura, ayaw nyong paniwalaan. Mas di hamak naman na mas gwapo yung mga yon. Oh, tama. Tapos paniniwalaan nyo yung mga mura lang ng mura. Wala stick mga kami. May mura-mura pang ganito. Oh, sabi, gayahin natin. Kinang-ina nyo kung hanggang ngayon naniniwala pa rin kayo sa baliw. Kinang-ina nyo kung naniniwala pa rin kayo kay Sarah. Diba? Mga kababayan, ang simple lang, unawain, pero bakit ganon? Ang daming mamanahin, ang daming pwedeng tignan, ang daming idoluhin. Si Sarah pa talaga napili nyo? Sa bagay, kung mukha lang naman ang pag-uusapan, bay magkakasing lapad kayo ng mukha niyan. Oo. Yung isa, singlapad yung mukha ni Sarah, singlapad ng ilong niya. Yung isa naman, mga kababayan, yung noo, singlapad ng noo ni Sarah. Oo. Diba, Dictos Rex? Diba? Diba, Elena? Marian Tomas? Jay Magarais? Ganon sila mga kababayan. Ewan ko, bakit nagwawala? Oo, hindi ba sila matuwa na si Manong Bongbong? Abay, walang personalan. Isipin nyo yan. Pag-usaping politika, politika lang. Walang personalan. Diba? Mga leader ng bansa yan. Ganon dapat ang pinamamarisan. Sino? Si Manong Bongbong. Lahat kakamayang babatiin alang-alang sa organisasyon o samahan ng mga bansa na pinagsama-sama, pinagbuklod-buklod para isa-isang adhikain. Alam nyo ba yon? Dahil mga bobo sila, hindi nila alam yan. Hindi nila alam na merong samahan. Hindi alam na etong mga bansang ito, China, South Korea, Pilipinas, kasama, ay hindi alam ng mga bobo na yan na merong mga sinalihan o magkakasama sa organisasyon ng mga bansa. Kundi ba naman mga tanga yan? Di ba? Buboy! Ang bububot ang tatanga. Di ba? Ganun yon. Sa isang samahan, meron talagang mga tampuhan. Kahit naman dito sa Pilipinas, yung magkakabrad, minsan hindi nagpapansinan. Pero kapag nandun sa loob ng organisasyon, hindi po pwedeng hindi magpansinan. Mapapansin kayo talaga. Ang tatangay. Sa totoo lang, yung mga utak nila parang hinango sa ilalim ng puwet nila. Oo. Huwag nyo nang itanong yung mga muka. Talagang kung ano itsura ng mga tumbong yan, yun na yung makikita nyo sa mga mukha niyan. Di ba? Kasi nga ganon. Nananalamin talaga ang kapangitan. Kapangitan, pangilalim, pangpitan sa mga pagmamukha niyan. Nananalamin yan mga kababayan, iisa lang. Iisa lang ang itsura ng mga yan. Ng alin? Nang nasa loobin, nasa pitan, at mukha niyan, nako, walang pagkakaiba yan. Alastik, antindi nyo talaga. Pati ba naman yung dapat hinahangaan nyo na, nakuha nyo pa talaga na may mamema? Mamema, mema sabi lang. Oo. Bagay na bagay eh. Hindi na kailangan mamita na magsuot ng maskara. Nakakaingit nga sila. Oo, sa tuwing sasapit ang Halloween, hindi na gumagastos ng maskara. Bakit? Natural na mga itsura. Oo, yun na talaga mga itsura. Hindi na kailangan bumili ng maskara. Pang Halloween ba, Eka? O tumitig kayo sa mukha ni Banat Bay at mga kasama niya. Partida, nakasombrero pa.
Oh. 'Di ba? Lalo kapag tinanggal niyo yung sombrero ni Banat Bay. Putik na yan, yung ulo, kala mo, E.T. Alam niyo yung E.T. Nung araw, yung palabas? Ha? Yung akala mo, merong hydrocephalus yung ulo? Di ba? Putik ka. Hey, Boss Mike, na-personal ka. Ganun naman sila eh. Mahilig naman sila ma-personal eh. Di ba? Ganti-ganti lang yan, oh. O ngayon, mga kababayan ko, mapunta tayo dito sa mga hinayupak na to. So, totoo lang ho eh. Di ba? Oo, yung E.T. ay Chang, naalala mo ba yon? Ganun ang ulo ni Banat Bay. Na nagtatantrums ngayon, mga kababayan, dahil nga sa nangyari na pagkamay ni Manong Bongbong. Abay, isyong-isyo sa kanila eh. Kulang na lang mga kababayan eh. Oo. Bakit kailangan si Manong Bongbong ang pagsabihan? Pagsabihan nyo yung idol nyo na si C. Bakit? Nakipagkamay eh. So parang sinasabi nyo, uto-uto ba? Yung presidente na idol nyo? Na si C? Di ba? Di sabihan ninyo, si bakit ka nakipagkamay? Paano na namin to ipagtatanggol? Di ba, no? Oy, Jesse, mag-like ka muna. Huwag kang tawa ng tawa rito. Sa totoo lang, wala pa sa kalahati nagla-like sa inyo. Nakakalimutan nyo lagi mag-like. Bakit? Naaaliw kayo. Naaaliw kayo o talagang inis na inis kayo? sa Mars attack ba yun? Ikaw naman, grabe. So, eto na mga kababayan ko. Puntahan na natin itong ating talakayin, ha? Eto hong si Marcoleta, mga kababayan, abay talak ng talak. Opo. Pero, bago natin puntahan yung pagiging talak ng talak na akala mo mga kababayan ay, wala nang bukas. Puntahan muna natin itong pasabog ni Manong Bongbong. Meron hong inamin ang Pangulong Bongbong sa isang kababalaghan diyan po sa may Malacanang. Grabe mga kababayan kasi doon ho sa tinuturo ni Manong Bongbong, doon po kami tumambay nung pinatawag kami ni Manong Bongbong. Nung panahon po na maraming nainggit na akala mo kainggit-inggit naman kami noon. Sa totoo lang hindi ko maramdaman, nakainggit-inggit kami noon. Kayo lang nakakaramdam noon dahil likas na talaga sa inyo yun. Ngayon, kainggitan nyo kami, okay yun. Oo, maaaring maintindihan ko na. Sapagkat alam ko na kayo ay itchapwera na. Di ba? Alam ko na itchapwera kayo. Oo. Ngayon, sino na ang bida? Yung sinasabihan nyo noon na hindi makakapasok yan dahil binan. Di ba? Ngayon, paano yan? Siya na ngayon yung bida-bida dyan. Lana, Lana mga kababayan. May show pa yun ngayon, Yung sinasabi, hindi na makakapasok yan. Hinarang namin yan. May paganon sila, para bang tuwan-tuwa pa sila na nagawan nila ng masama yung kanilang kasama. Mali yun. Si Mike Cervera hindi ganon. Lahat gusto kasama, walang maiiwan kahit isa. Maliban na lang sa mga hindi sigurado kung saan nila ilalagay yung pato nila. Minsan mga kababayan, doon nagkakatalo yan eh. Kung saan ba nila itataya yung posisyon, yung kanilang pinaglalaban. Doon ba sa mananalo sila lagi o doon sa maitaya at huli na ang panalo? Di ba? Doon gusto nila laging sigurado. Laging siguradong sigurado. Yung alin, sahod nyo. Di ba? Di ba, no? Yun, mga kababayan ko. Ngayon, nalaman ng totoo. Naitsapwera, mga kababayan, itong mga ito. Itsapwera, mga kababayan. Napakabigat, napakasakit. Samantalang dati, bida-bida eh. Dito! Putik na yan, mga kababayan, hindi ko yan pinagmamalaki. Hindi po ako, mga kababayan, na ngayon lang
mabibigyan ng halaga ng mga tao na mga kilala sa lipunan. Tandaan niyo yan. Sabi ko nga lagi, hindi man ako sikat, baka idol ako ng mga idol nyo. Di ba? Kailan ako nagyabang? Nandito ako. Di ba? Walang ganon. Meron ako dito, biro-biro lang. Walang pinapakita, laway-laway lang. Di ba? Ano? So, ito na. Mga kababayan ko, wala na. Kinarjak na. Ito na mga kababayan ko. Puntan na natin itong grabe. Pag-amin, umamin, si Manong Bongbong, dito, naku, may multo sa Malacanang. May multo sa Malacanang mga kababayan. Ito na. Pasok. Ito ay hindi ko pa talaga nakikwento sa mga anak ko. Ulitin natin Lenny Reballos, para sa iyo to. Itong mga kwento ito ay hindi ko pa talaga nakikwento sa mga anak ko. Baka matakot kasi. Pero since undas, Halloween naman, kikwentuhan ko muna kayo ng mga karanasan ko dito. Lalo na nung kabataan ko. Are you ready? No, not really. Not really. Parang si Sandro natatakot, ano? Tuloy. Si Manong Bongbong, mga kababayan, ang gwapo pa rin, ano? Manong. Sige. Never mind. Let's go. Nako, yan na. Dito mismo, dito sa tinatawag na reception hall, nung una kaming dumating dito sa palasyo, yung mga security namin paggabi, dito natutulog at naglalatag sila dyan. Mga kababayan, yung mga upuan na yan yung tinambayan namin. Kung inyong makikita, magkakasama kami, may mga pa-picture kami dyan. Tapos mga kababayan, ang nangyari dito pala, Diyos ko, nagpapakita ang mga multo, may isang pare. Ano pa ba, Boss Mike? Marami daw to. Ang kama, at dyan sila natutulog. At balitang-balita na kung minsan sa gabi ay may dumadating na ginigising sila na ang tawag nila si Father Brown. Sabi ko, bakit sino ba si Father Brown? Nung tinignan namin ang kasaysayan dito sa palasyo, meron daw talagang Father Brown na Amerikano na dati, nung panahon ng Amerikano, ay nandito nagtatrabaho. At ngayon, ay mukhang hindi na umalis dito sa palasyo. At pinupuntahan nga ang ating mga security natin. Paggabi, meron daw silang nararamdamang gumigising sa kanila. Baliwala na sa kanila. Sabi nga, kagabi, ginising na naman ako ni Father Brown. Nako. Nung ako'y nakatira sa isa dun sa mga guest room at ginagawa yung kwarto ko, kasama dito sa, malapit dito sa tinatawag na state dining room kung saan kami mag-cabinet meeting ngayon. Minsan, gabing-gabi na, umuwi ako, sinasara ko lang yung pintuan mula doon sa kwarto ko. Pagbukas ko ba naman ng pintuan, nakita ko biglang gumalaw yung pintuan. si Sandro, mga kababayan, hindi mo alam kung naniniwala o natatakot din siya, no? Yung reaction po ni Sandro, mga kababayan, hindi mo alam kung natatakot o nawiwirdoan. Talaga. Nagsisisigaw ako dito. At tumakbo ko. Sinabi ko, sinuko ko sa security. Sabi ko, may multo, may multo. Dapat pala si Manong sa multo! Wala. Ngayon nyo lang malalaman ito, mga kababayan. Si Manong Bongbong nagtatakbo. May multo daw, mga kababayan, Takot si Manong sa multo. May multo. Sino yan? Si Father Brown lang siguro yan. You'll find that hard to believe. Ay, nako. It's true. Ayaw maniwala. Kita nyo? Mga kababayan ko, Sa totoo lang, siyempre sa Malacanang, siguro nakapasok na rin ho kayo. Sa Malacanang kasi, mga kababayan, yung mga gamit doon, yung mga pagkakagawa nun, mga kababayan, lumang-luma na ho Puro ho kahoy ang makikita nyo Sa totoo lang, kapag kaho kayo pumunta ron, sigurado, kung first time ninyo, tatayo balahibo nyo sa mga paligid, mga kababayan, tahimik. Tapos pag tinignan mo yung mga bintana, parang may nakasilip Totoo yan, mga kababayan ko. Bumaba kami doon sa may
doon sa may pinagdausan nung meet and greet kay Manong Bongbong. Tapos yung mga kababayan, lumabas kami. Pasalabas, tumingka sa tabi-tabi. Grabe mga kababayan yung mga bintana eh. Akala mo may nakadungaw, na anino, na buti sana kung magandang babae. Diba, no? Kakawayan mo pa talaga ng gano'n, no? Hi! Diba? Kaso hindi. Parang may mga aninong mga nakamasid sa'yo eh. Mga antik na yung mga gamit dyan, mga kababayan. Grabe, matindi. Pero, ngayon ko lang nalaman, si Manong Bongbong takot pala sa multo. Takot pala sa multo. Puro tiyanak na dyan dahil kay Digong. Grabe ka naman. Grabe ka naman. Yun, mga kababayan ko, Our beloved Boss Mike, Boss Mike.